Isipin mo na lang ito, matapos mong gumastos, magsakripisyo, at magtiwala sa isang paaralan para sa kinabukasan ng iyong anak, bigla mong malalaman na maaaring mabura ang isang buong taon ng kanyang pag-aaral. Ito ngayon ang kinakaharap ng mahigit 30 bata sa Bacolod City matapos mabunyag na ang kanilang pinapasukang paaralan. Ang Leshem Christian School ay umano'y matagal nang nag-operate ng walang permit mula sa Department of Education. Labis ang pagkabigla at pangamba ng mga magulang nang subukan nilang i-enroll sa grade school ang kanilang mga anak, ngunit doon nila nadiskubre ang nakakagulat na katotohanan. Ayon sa DepEd Bacolod, walang permit na mag-operate ang Leshem Christian School. Kaya hindi kinikilala ang kanilang naging pag-aaral sa ilalim ng naturang institusyon. Dahil dito, posibleng hindi agad makapagpatuloy sa susunod na antas ang mga batang nagtapos ng Kinder 2 at maaari pa silang mapilitang bumalik sa parehong baitang. Mas lalong masakit ito para sa mga magulang na buong pusong nagsumikap para mapag-aral ang kanilang mga anak. Isa sa kanila si Maria Lynn, na nagsabing pinili niya ang pribadong paaralan upang mas matutukan ang kanyang anak dahil sa kakaunti lamang ang estudyante sa bawat klase. Hindi niya inaasahang hahantong sila sa sitwasyong tila mauwi sa pag-uulit na naman ng kanyang anak sa Kinder 2. Anya, halos hindi niya matanggap ang nangyari, lalo na't pinaghirapan nilang mag-asawa ang bawat sentimong ipinambayad sa matrikula. Pareho rin ang sentimiento ni Catherine Solano, isa pang magulang na nagsabing wala silang kaalam-alam na walang permit ang paaralan. Para sa kanila, napakasakit na ngayon lamang nila nalaman ang problemang maaaring makaapekto sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa kabila nito, may nakikita pang pag-asa ang DepEd. Ayon sa ahensya, maaari pa ring makapagpatuloy ang mga bata sa grade level na naayon sa kanilang edad kung maipapasa nila ang Philippine Educational Placement Test o PEPT. Nakahanda umano ang DepEd na hilingin sa Central Office ang pagsasagawa ng pagsusulit upang matukoy ang tamang antas ng bawat bata at maiwasang masayang ang kanilang pinagdaanang pag-aaral. Samantala, tumanggi mang humarap sa kamera ang founder ng paaralan na si Pastor Felix Soledad, tiniyak naman niyang gumagawa sila ng mga hakbang upang matulungan ang mga estudyante. Ngunit para sa ilang magulang, hindi sapat ang mga pangakong ito. Ayon sa isang abogado, maaari silang magsampa ng kasong sibil para sa danyos o maging kasong kriminal kung mapapatunayang may panlilinlang na naganap. Habang naghihintay ng kasagutan ang mga pamilya, isang tanong ang bumabagabag sa marami: sino ang mananagot sa panahong maaaring nawala sa mga inosenteng bata?